Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit nga ba ako sinasahuran na ngayon ng maaga ng amo ko? So I know the reason now and parang natawa ako. Kasi simula nung sinampulan ko sila na siningil ko, ano na sila, on time na sila magbayad. And also, alam na nila na alam ko yung batas. Alam nila na alam ko lahat-lahat. So, hindi naman nila alam ko yung, alam mo yun, kahit bago lang ako, napapansin niya na hindi ako tatanga-tanga. So, naiinis ako sa mga, kasi sa Pangyaw, ang dami dyan. Nagpirma. Kahit na blanco, pinalayas, ayan. Alam mo yun, ang first timer ka, meron pang isa, sinabuyan ng tubig. Ang daming nagsasabi, call 999, ang dami. Ayoko na lang mag-comment, naiinis lang ako. Kasi wala ka namang ibang tutulong sa'yo, kundi sarili mo lang. Anuhin mo yung, alam mo yun, yung parang ibang mga helper dito na nandun sa page, sila na lang mismo yung, ano ba address niyan? Ako natatawag ng pulis, kasi hindi pwede yan. Baka siya sinabuyan ng mainit na tubig, ganyan. Ang siya, day, takot ako, day, kasi ganito, day. Makita mo talaga sa chat, sarap talaga. Pagkaibigan pa kita, Diyos mio. So, ngayon alam ko na kung bakit nagbabayad sa akin ng maaga na yung amo ko. Yung bata is naghahalongkat ng mga gamit kanina, mga papel-papel. And then, nabunot niya to. Kanila to guys, kasi Chinese yung sulat. Ito yung akin. Tingnan mo, lumang-luma na yung akin kasi basang-basa yan. Kaya kayo, huwag niyong sabihin na wala kayong alam kasi meron naman kayong papel. Meron kayong ganto. Merong OWA, merong PIDOS. Siguro kung hindi ka nakikinig, edi wala talaga. Wala. Asa ka lang. Lahat-lahat. So, eto, 2019 niya to nakuha. Etong akin, 2023. So, pag ata sila, kumukuha sila ng katulong na ata nila to. Ang nangyari kanina is hinalungkat ng bata. Ngayon, nakita ko to. Mukha pa lang, alam ko na, ay, ano to? Sabi ko ganun, ay, papel to, bukli to. Sabi ko ganun. So, ang ginawa ko is, hinalungkat ko. Simple, nandyan yung amo kong lalaki. Tapos, nakita ko to. Merong nakalagay, underpaying foreign domestic helper is a serious offense. Merong ganyan, and then merong nakalagay dito sa likod, na kapag 7 days, lumagpas ng 7 days, meron silang babayaran kapag hindi sila nagpasahod ng on time. Ayan. Meron siyang 100, oh my god, sorry. Underpaying foreign domestic helper. Ito, underpayment, and then itong isa, merong isa dito. Hanapin ko muna saglit lang. Magcha-charge sila ng nasa 150,000. Ayan. Employer should pay wages to an employee not later than 7 days after the expiry of the wage period. So, pasok. And ang babayaran is nasa 350,000. Kaya pala nung siningil ko yung amo ko nung time na yun, namula guys, kitang-kita mo talaga. And para siyang maluluha na hindi niya alam kung matatakot siya. Nataranta talaga silang dalawa. And nung time na yun, nakala nila wala akong alam. Ilang beses ko na, unang buwan, sinahuran niya ako kaagad kasi sabi ko wala na akong load. Chat siya ng chat sa akin, so hindi ako nakaka-reply. Sinahuran niya ako. Pangalawang buwan, hindi. Parang 4 na araw yung delay. Pangatlong buwan, 3 araw yung delay. Pang-5 buwan, ay pang 3 buwan ata yun nung siningil ko siya. Umabot na ng 6 na. And ini-expect ko talaga sa sahod ako ngayon, Friday, kasi bukas, day off ko. Alam nga naman na magdi-day off ako, walang pera kasi pasok, alam mo yun, sakto lang yung budget ko para sa isang buwan. And yun, pasok na yun sa unang buwan sa sahod ko sa susunod na sahod. So, sakto nagkasakit pa yung mama ko and papa ko. So, kailangan ng gatas, kailangan ng magpa-check up, ganun-ganun. Hay, walang planong magpasahod. Puta ka. Nandun ako sa kusina and then alam niya na medyo bad trip ako kasi hindi ako nagsasalita. Nasa kusina lang ako, tahimik ako doon. Dinala niya yung ininuman niya ng gamot. Hindi yan siya nagdadala. Pinahayaan niya lang yan dyan sa mesa. Pero nung time niya yun, dinala niya sa kusina. Pagpunta niya doon, sabi ko sa kanya, pwede bang kunin ko yung sahod ko ngayon? Sabi ko ganun sa kanya.
nataranta siya na pagtingin niya sa akin, namula agad yung mukha niya, nataranta siya. Tapos tinawag niya yung lalaki. Tapos naghanap sila ng mga pera-pera kung saan. Ang tagal nilang nabuo yung sahod ko. Ang tagal nila, hinanap nila yung sa lalaki, kinuha niya yung pera ng lalaki. Kasi more on cashless kasi yan sila dito, puro Alipay yung gamit nila, puro true cellphone lang. Kaya nung time na yun, halungkat sila ng halungkat talaga ng pera. Kaya ngayon, bumili na sila ng safety box, no, yung yung pwedeng mapaglagyan ng pera na nakatago para in case may pera sila doon. So ganoon na yun. Kaya bumili sila noon simula nung siningil ko. Ang nangyari is ayun nga, nabuo na nila. And then sabi niya ito na yung sahod. And then di nagpirma ako. Sabi ko, kailangan ko kasi ng pera kasi yung parents ko is may sakit yung papa ko. Sabi ko ganun. Sabi niya, ano nangyari? Ganyan, ganyan. Di nag-explain ako. Tapos sabi ko sa lalaki, okay lang naman na malate. Ginanon ko yung lalaki. Andyan din yung babae. Okay lang naman na malate as long as dapat Friday ng gabi, ibigay nyo na sa akin kasi Sabado, day off ko yun, kailangan may pera ako. Ginanon ko talaga. Kaya alam ng amo ko na prangka ako magsalita na talaga. Kasi talagang kung ano yung gusto kong sabihin, sinasabi ko talaga yan. And then, namula talaga silang dalawa. Simula nun guys, promise, mamatay ako ngayon. Sumahod na ako ngayon ng 30, ng 30. December 30 ako sumahod. January 31. Ayan. So, hindi talaga ako sumasahod na ngayon ng late. Late na yan sa kanila yung dos kasi dos ako dumating dito. Late na yan sa kanila. Naghahagilap na sila kasi alam na nila na alam ko na kailangan magbayad sila ng mas maaga kasi talagang irereklamo ko sila. Sinabihan ko na sila nung nakaraan. Parang narinig ata nila sa akin dito nagsasalita ako. Sabi ko talaga pag umabot pa talaga to ng 7 days at hindi talaga, irereklamo ko talaga to, totoo. And then nagtanong ata siya sa mama niya din. Kasi yung katulong doon na Indo, sumasahod siya every kung maaga yung sahod niya kasi alam nga ng matanda na bawal yan. So sumasahod siya every time nagpo-post siya na ganito, sumahod na siya, ganyan kasi mapunta sa utang. So ados din yun siya dumating and sumasahod siya 31. So nalaman ata ng amo ko na hindi ako pwedeng ganunin, hindi ako pwedeng alam mo yun kasi alam ko talaga, hindi pwedeng hindi ko alam to, kaya sinisingil ko talaga, karapatan ko to. And then, ayun nga, simula nun, maaga na ako sumasahod. Kasi, ito, mas natuwa ako kasi nakita ko, 350 pala talaga. Kasi, kapag masama yung ugali niya, and then parati niya akong late pinapasahuran, doon talaga yung punta namin, magre-reklamo talaga ako. Ang laki na makukuha ko, 320,000, makukulong pa sila. Kasi pantay dito, kapag makikita mo yung ganto nila, puro more on pananakot sa kanila yung nakalagay. More on, kapag hindi mo sinahuran yung helper, ganun, yung the employer of a foreign domestic helper, illegal employment of foreign domestic helper is prohibited. Nakalagay dito. And then, mga nakalagay dito, underpaying foreign domestic helper is a serious offense. And then, underpayment is a serious offense. Yung gobyerno nila is puro parang kampi sa mga sa mga helper, and nakalagay dito, mayroon pang nakalagay na kung saan yung lugar ng labor, making false representation on wages of a foreign domestic helper is liable to prosecution and imprisonment. Nakalagay pa dito na an employer commit an offense if she is no intention to pay the minimum allowable wage to her domestic helper. She has dishonest stated the minimum allowable wage on the standard employment contract, thus making a false representation to an immigration officer in order to secure an employment visa. Kasi kapag ang nagreklamo ang helper, and totoo yung nireklamo ng helper, hindi na sila mabibigyan ng visa for their katulong na bago. Any person aiding, she has underpaid the foreign domestic helper during the employment period. 150 Hong Kong dollar yung babayaran and makukulong ng 14 years. An employer who makes unlawful deduction from wages of an employee also commit an offense under the employment ordinance and are liable to a maximum fine of $100,000 and imprisonment for 1 year.
ito yung magde-deduct sila ng napakalaking halaga kasi nga nakabasag ka dyan kung ano-ano dyan, and then may ano kayo na hindi mo naman talagang, basta 300 Hong Kong dollar lang, kahit ano man yan, nasa iyo naman yan. Kung nasira mo yung washing and ikaw nakasira nun and alam mo sa sarili mo na mahal talaga, so pwedeng magdagdag ka, pero 300 lang talaga yung pinaka maximum na pwedeng ibigay sa ipabayad sa mga helper. So ibabalik ko to sa kanya kasi kanina nung hinalong ka to nung bata, na-shock siya. And then nakuha ko talaga agad to, ang bilis ng kamay ko pagkakita ko sa kanyang kulay, and pag halungkat kong ganong merong mga booklet na ganto sa loob, and merong nakaposas na may pera, and kabila may ganyan, ay tinago ko, siniksik ko kaagad ditong ganon. And then hinanap niya ngayon dun, guys, hinanap niya, nakita niya kasi, sabi niya, ano nangyari, bakit ganyan, nagwawala siya, kahit na nagmamadali na siya nung time na yun, pero hinanap niya pa rin to, and hindi ako nagsalita, tinago ko lang. And then sinabi ko na ganyan, inano ng bata, tapos yung bata, sabi ng bata sa kanya, lulutuin kita. Putang na bata yan. Sabi niya, bastos talaga itong bata na to sa mga ano niya. Sabi niya sa lola niya, I cook you. Sabi niya dito sa mama niya, Mommy, I cook you. I'm going to make you a soup. Ginanon niya kanina kahit na galit na yung mama niya. Sabi niya ganon, lulutuin kita. Sabi, puta na bata to, visit. So, sabi ko nga sa kanya, huwag siyang magsasalita ng ganyan, lalo pag maraming tao, kasi mapapahiya yung mama niya. Bahala sila dyan. Tapos, ayun nga, ibabalik ko yan bukas kasi hinanap ng amo ko yan. Hinanap niya. Alam niya na doon niya siniksik and kinuha ko. So, ganun ako, guys, ang bilis ng mata ko. Alam ko nga, mga ganyan-ganyan. Kasi more on, sa Pilipinas, more on paper yung kaharap ko. Kaya, may maliliit pa yung mga sulat nun. And kailangan kong maging mabilis kasi may hinahanap na report sa akin. And kailangan ko talaga ng mabilis na kamay, mata. So, ang bilis ko talaga nakita niyan. And, alam mo, takot naman yan sila, lalo lahat ng mga booklet nila ganyan-ganyan, ang nakasulat is puro kampe sa mga helper. So, kaya yung mga first timer, naiinis ako kapag tatanga-tanga, kaya inaabuso, naiinis ako. First timer din naman ako, hindi ko naranasan maging katulong dati, pero bakit hindi ako ganyan? Kailangan kasi, tapangan nyo yung sarili nyo, kasi wala naman kayong ibang aasahan dito, kundi sarili nyo lang, kayo lang mismo. Ipapakita nyo talaga sa amo nyo na hindi kayo pwedeng magiging, alam mo yun, grabe na talaga, malala. So, okay lang nakawawain nila ako sa pagkain kasi kaya kong bumili niyan. Pero yung tratuhin ako na, ayan, sasaktan ako, puta, pag sinaktan talaga ako, yung kamay ko mabilis din to. Ay, lagabog talaga yan dito. Kaya talagang, ay, nako, Diyos ko. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko ngayon, anytime pwede akong umuwi. Iniisip ko nga pagka, parang naisipan ko, paano kaya pag naisip kong umuwi? Hindi, makakauwi ako agad. Parang ngayon yung nasa isip ko ngayon. So, anytime, kapag gusto kong give up, uwi, makakauwi ako agad. Yun yung nasa isip ko. So, ayun lang. Kaya, ano din siguro ng mga amo na, kailangan ano din kayo guys, huwag kayong magpapakawawa. Kasi, grabe, hindi naman ba't sila kumuha ng katulong kung ganyan naman talaga? So, kailangan talaga lumaban tayo kasi kailangan nila tayo dito. Kailangan natin ng pera nila, yung serbisyo natin, binabayaran nila. Hindi kasama doon yung karapatan natin, yung murahin tayo, yung ganyan-ganyan. And then yung iba nananakit daw yung bata. Pisti talaga to. Sabi ko talaga, nananakit yung bata kanina. Sinuklay niya yung buhok ko. And then yung suklay, ginano niya dito sa mukha ko. Ay, natapon ko talaga yung suklay. Talaga, nandyan yung CCTV. Banda talaga. Puta. Ayan. So, alam mo yun, siguro nga, 10 months na ako dito. Siguro, konting tiis pa, konti pa. Buti nga naisip ko maging buti ayaw mo, sa Pinas kasi na nasiseparate ko yung trabaho sa personal na buhay. Kaya minsan dito nakokontrol ko yung sarili ko, and also naano ko din na yung under pressure, yung napipressure ako, pero kalma pa din ako. Kahit nanginangarag ako, kalma pa rin ako. So guys, pinicturan ko naman yung mga booklet nila dito, and basahin nyo na lang. So para in case, and ayan, ayun lang, bye bye. Nantok na talaga ako. Love you all.